Tuwing 3 a.m. may kumakatok sa pintuan ng kwarto ni Brian. Hindi sa pinto ng bahay, kundi sa mismong pinto ng kwarto niya sa second floor. Walang hagdan papunta roon. Walang pwedeng umakyat. Bagong lipat si Brian sa isang lumang bahay sa San Mateo. Tahimik, mura, perfect. Pero bago siya umakyat, binalaan siya ng may-ari. Anak, huwag mong bubuksan ang pinto mo kapag may kumatok sa gabi. Napangisi lang si Brian. Parang horror movie Pero noong ikatlong gabi, totoo pala ang babala. Eksaktong 3 a.m., tatlong marahang katok. Nagising si Brian, akala niya bangungot. Tiningnan niya ang CCTV. Walang tao sa labas. Pero may naririnig siyang hakbang paakyat sa hagdan. Walang dapat nasa hagdan. Lumapit siya sa pinto, walang tao pero malamig ang hangin, parang may dumaan. Kinabukasan, lumapit ang kapitbahay. Ikaw na ba ang bagong umuupa? Sana kayanin mo, lahat ng tumira dyan, umaalis. Yung huli raw, binuksan ang pinto at hindi na nakita ulit. Kinagabihan nagdasal si Brian, naghanda ng asin. Pero hindi lang katok ang dumating, may boses. Buksan mo na, andito lang ako. Tinakpan niya ang tenga niya, pero lumalakas ang boses. Biglang may sumipa sa pinto, namatay ang ilaw. Sa ilalim ng pinto, may nakita siyang mga paang puti, madungis, hindi gumagalaw. Sigaw lang ang nagawa niya. Umalis siya makalipas ang isang linggo. Sa bus pa uwi, tumunog ang cellphone niya. Walang pangalan, sinagot niya. Bakit mo ako iniwan? Hindi pa ako nakakapasok. At ngayon, bukas na ulit ang bahay sa mga nais umupa. Pero pareho pa rin ang bilin. Huwag mong bubuksan ang pinto kapag may kumatok sa gabi.